sino to? Si Pulong Duterte, si Pulong Duterte may sinasabi na dapat pag hiniring daw yung EJK, dapat hindi lang EJK ng isang administrasyon, dapat daw lahat. O idamay natin. Tingnan nga natin kung anong mga sasabi nila at masasabi nila kay Paulo Duterte rito sa kanyang panukala. To remove attention from the alleged human rights abuses under the administration of former President Rodrigo Duterte. This No, OW 67, Boss Dada, madaling araw no, nga eh. Oras ni Banat ba ito eh. Nagpalit kami ng oras pagka Biyernes, Huwebes at saka Miyerkules. Magpapalit kami ng oras ni Banat Bay kasi maaga nagla-live yun ha. Ano yan, tandaan nyo na yan. the belief of Makabayan Bloc lawmakers regarding the resolution by Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. The Davao lawmaker filed House Resolution number 1745, which encourages the appropriate House panels to conduct an investigation into human rights abuses across the country. This includes the alleged extrajudicial killings or EJKs. Para mabawasan ang atensyon. Ayun si Arnold Clavio. Si Arnold Clavio bumata Putang ina mo ka, hinati mo pa yung buhok mong animal ka, ba't hindi mo pa itinuloy hanggang sa bungo mo? Hinati mo na rin lang yan, sana initak mo na, pati yung ulo mo. Matindi ito yung manika ni Arnold Clavio, dati manika lang to, ngayon congressman na. Hayop ka, nagbigote ka pa? Akala mo ikinamacho mo yung animal ka? Matindi Ito yung, kilala nyo ba yung manika ni Arnold Clavio, si Arn? Tayo na ayan, naging nanalo na sa Congress. Pucha, sa susunod, huwag nyo nang papanalunin naman to. Itong kabataan party list ba to? Itong kabataan party list, huwag nyo nang palusutin itong mga hinayupak to. Walang silbi sa bayan to eh. Sa mga extrajudicial killings na nangyari sa ilalim ng peke at antay-mahirap na war on drugs. Peke at antay-mahirap? Tanga ka ba? Nakita mo nga nakulong si Leila de Lima? Namatay sila paruhinog? Di mo ba alam yun? Tolongges ka? Di ba yung mga paruhinog, ang yayaman yan, putangin na mga nakakulong na yung anak niya na babae. Yung tatay niyan, patay na. Anong sinasabi mong antay-mahirap? Tanga ka ba? Ano magagawa natin? Kung mga adik, yung mga mahihirap, sila pa yung adik. Ang tatapang eh. Lumalaban-laban, ano magagawa natin? Buti sana kung ikaw yung kasama doon, tas ikaw yung mababaril, okay lang. Pero yung pulis natin, mababaril ng mga hinuhuli nila. Sumama ka kaya sa operations. Para kung sakali, nanlaban. Ito, barilin nyo na. Ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya dapat pag-ingatan ang mga motibo sa ganong tipo ng sinusulong through that resolution. According to Representative Duterte, investigations should not only cover the last 6 years, but should also include 25 years ago or during the administration of former President Joseph Estrada. Representative Duterte further stated that it is not only Davao that should be investigated for incidents of EJKs, but the entire country. But according to Makabayan Bloc lawmakers, the source of the resolution is not trustworthy as they allegedly have a track record of human rights abuses. Kasi yung merong problema dun sa Putangin na makapagsalita itong mga to. Hindi daw sila pwedeng magpanukala dahil daw may history sila ng paglabag sa human rights. Putang ina nyo kayo. Anong mga history nyo, mga hinayupa kayo? Di ba may history din kayo ng affiliation sa mga nanununog ng mga cell site, nangingidnap ng mga bata? Di ba affiliated din kayo doon? Di ba sabi nga kayo daw ang legal front ng komunistang NPA, di ba? Si ano mismo nagsabi, ang yumaon nasa impyerno na si Joma Sison. Siya mismo nagsabi na kayo ang legal front nila.
'Di ba? At yung mga NPA na yan, ang dami ng pinagpapapatay niyan. Kahit mga kapwa nila mga rebelde, pag gusto nang bumalik sa gobyerno, pinagpapapatay ng mga hinayupak na yan. Ang dami ng inassassinate ng mga buwisit na yan. 'Di ba affiliated kayo doon? Wow naman ha. Coming from you ha. Yung napakalinis yung mga budhi ibang klase. respect and protecting and fulfilling human rights, no? Na hindi nag-adhere na previous administration ang gagaling yung ganong pahayag. So, ganong resolution mula sa mga Duterte na merong ganitong track record. Ay, patunayan nyo muna. Sampa-sampa muna kayo ng kaso. Hindi naman, wala pa nga kayo napapakulong. Puro lang kayo daldal dyan Human rights violations. Kaya din naman parang pakakaisipin mo, parang ganon, this is ironic, ano? Mapapaisip ka. Ironic talaga. This is ironic na galit kayo sa gobyerno pero nasa gobyerno kayo tapos pinapasweldo kayo ng taong bayan. Sa lahat ng ironic, yun yung pinaka-ironic. At eto pa matindi hindi kayo naniniwala sa tapos kapag binatikos kayo, nagdidemanda kayo sa korte. Alam mo, kung merong taong walang moral ascendancy, ikaw yun. Kayo yun na mga makabayad black. Mga wala na kayong puwang sa community. Bumalik na kayo sa bundok. Diba? Tama, diba? Diba? Tama? O ikaw ang walang moral ascendancy. Bago ka ba naging congresswoman, ano ba trabaho mo dati? Di ba aktivista? O, hindi ba? Si Risa Ontiveros, bago naging senador, ano ba trabaho niyan? Bukod sa PhilHealth, di ba aktivista? Style nyo, bulok. Kung makapagsalita kayo, parang ironic po yun na kami pa nagbabayad sa inyo tapos part kayo ng mga nagdi-destabilize sa gobyerno. O di ba yung mga NPA na yan, mga destabilizers yung mga yan, kalaban ng pamahalaan, pinapatay mga sundalo natin, ina-ambush yung mga sundalo natin. Di ba? Ganun ang ginagawa ng mga yan. Hindi nyo nga kundi na yan Yung mga ginagawa ng mga buwisit ng mga NPA na yan, hindi nyo nga kundinahin Ipatawag nyo kaya yung mga commander ng NPA, tapos i-hearing nyo dyan. Kung meron paglabag sa human rights, yung mga yan, yung mga NPA na mga kaibigan nyo. Oy, red tagging, boss na. Hindi ko sila nire-red tag. Si Joma Season mismo ang nagsabi na etong Gabriela, ACT Teachers Party List, yung LFS, ang dami-dami pa niyang sinabi. Bayan muna, mga legal fronts daw nila yan. O hindi nyo nga pinabubulaanan yun Oo, tas ang matindi, putya yung mga budget nyo, galing pa sa pinaghirapan namin. Yung mga pinapalamon nyo sa pamilya nyo, galing pa sa amin. Pambayad nyo ng kuryente nyo, may mga bodyguard pa kayo. May mga staff pa kayo dyan, galing yan ng pinapasweldo nyo dyan sa taong bayan. Oo, na piniperwisyo nyo naman. Ironic na nanggagaling sa ganito yung resolution na yon. Recently, the House Committee on Human Rights launched the investigation into drug-related... We are not red tagging them. Ang sinasabi lang natin, kinukot lang natin si Joma Season doon sa kanyang video ay audio recording na sinasabi niya na they are uploading this group na nandito ngayon sa Congress. Dahil sinasabi nga niya na legal front daw nila yan. So ano ibig sabihin nun? What's red tagging about it? Gusto naman kahit naman bata sa kalye, kahit yung mga matatanda na, alam naman kung ano yung mga affiliations nyo. Tagal-tagal nyo na dyan, wala naman kayong pagbabagong mga nagawa, mga batas na nagawa. killings under the administration of Representative Duterte's father. During the hearing itself, former Justice Secretary under the Duterte administration and now Solicitor General Minardo Guevara admitted that there were incidents of human rights violations not only during the height of the drug war. Wala naman tayong disagreement na meron po talagang mga insidente ng human rights violation. Meron naman talaga, meron mga insidente ng human rights violations. Kasi nga, ang mga drug lord, mga pulis,
Sila, kumbaga may mga drug lord at sa mga tao nila mga pulis, yung mga pulis na mga tolongges, sila din yung nagbibigay dun sa mga street yung mga street vendors nila. Mga pushers na maliliit. So ngayon, nung nagkaroon ng kampanya si PRRD, anong ginawa nila? Lahat ng mga contact nila, ng mga pusher, mga asset nila, pinagpapatay nila para hindi sila masumbong. Kasi nagkaroon din ng crackdown si PRRD sa mga eskalawag na mga pulis. So dumami talaga yung namatay. Ang problema, lahat ng namatay, pati binangungot na kapitbahay namin, puta nakasama dyan sa drug war. Ano ang problema? Maganda rin naman sinasabi ni maganda rin naman ng sinasabi ni Pulong na hindi lang naman sa panahon ng tatay ko. Again, merong mga human rights violation nung panahon ng tatay ko. Meron po. Pero walang extrajudicial killings na parang inutusan ko kayo na pumatay kayo. Hindi ganun. Parang sinabi ko lang, patayin nyo kapag kanan laban. Which is ganun naman talaga. Kumbaga, survival yan trabaho mo naman yan. Hindi lang naman may nangyari sa panahon ni PRD. Meron din naman nangyayari ngayon. Panahon ni Bongbong Marcos, meron din pa nangyayaring human rights violation. Actually, ngayon nga pinakamaraming human rights violations kasi kung usapang human rights violation, tinan nyo nangyayari sa mga rally. Tinan nyo nangyayari sa mga media. Tinan nyo nangyayari sa mga vloggers. Hindi ba tinan nyo nangyayari sa mga pastor? Hindi ba pang-aabuso yan sa karapatang pantao? Di ba karapatan natin na makapagpahayag tapos hindi tayo makapagpahayag dahil yung mga Freedom Park nilalagyan ng mga truck? Yung mga permit binabawi-bawi? Tinataboy yung mga nagrarally? Di ba? Nung panahon ng mga makakaliwang grupo, kaliwat kanan ang rally nila. Pero itong sa atin, sa malayang Pilipinas, putya yan, parang doon tayo naging hindi malaya. So yun yung yun ang pinaka malupit dyan. Sabi nito sa June, hindi akbang ng maisog kay SA sa igaganapin sa 26. Hindi na bukas, hindi na ngayon 25. Sa 26 yan gaganapin. Sa 26. So, dapat lahat ng mga administrations, hanggang sa panahon ni Pinoy, kaya na si Pinoy nasa impyerno na si Cory nasa impyerno na din. So, yung panahon ni Gloria, di imbestigahan nyo din yung human rights violations ng panahon ni Gloria. Hindi lang doon sa hindi lang nakatuon sa yung mga namatay As in lahat ng human rights violations, lahat ng mga sinampahan ng mga kaso ng mga walang kakwenta-kwenta para yung mga media personalities natin patahimikin, yung mga ganyan. Katulad ngayon, sobrang dami ngayon, sobrang lupit ng ng human rights violations ngayong panahon na ito. Lahat dinidemanda Lahat na nagsasalita, nag-o-oppose, dinidemanda. Sabi ko kasi si PRD, ang tagal na naging presidente, ang tagal na binabatikos ng mga dilawang tae, pero walang dinimanda kahit isa. Dapat pati yun, imbestigahan. Sabi ko nga sa inyo, ang unang-unang human rights violator, yung mga kabayan black, tinan mo, ginawa nila sa Esiminay. Nagtanong lang yung host, tinanggalan nyo ng prangkisa. So kayong dyan sa Congress, ang mga numero unong human rights violators. Ano yun? Ano yung human rights na violate namin? Yung absolute na malayang pagpapahayag. So dapat, imbestigahan ninyo yung mga sarili ninyo, magharap-harap kayo, tapos pagsasampalin nyo ng pakurot yung mga mukha ninyo dahil ang kakapal ninyong manilip ng human rights violation ng mga Duterte, kayo yung mga numero unong human rights violator. Hindi lamang po dun sa drug war, marami pa pong ibang insidente na kami po ay nag-imbestiga through the mechanism called... Anong panahon ba ni Tatay Digong walang nakulong na pulis? Wala bang mga nilitis na mga kaso ng pulis? Di ba ang daming mga natanggal na pulis, nakulong na pulis dahil napatunayan na nagmalabis sila sa kanilang kapangyarihan. So tinolerate ba ng Duterte administration yung mga pulis na ito na pumatay ng mga bata, na nag-operate ng mali? Hindi naman, ang daming pinagtatanggal ni Duterte. Sabi ko nga sa inyo si Mayo nga dinala niya sa Mindanao Tapos nung biglang pasok ng administrasyon, napunta ulit dito sa Maynila, na promote pa.
Tapos nahulihan pa ng 900 kilo na shabu dyan sa Maynila. Administrative Order number 35 ng mga extrajudicial killings, torture, enforced disappearance, and other serious violations of the right to life. Di ba? Human rights violation. Hindi nyo nga natapos yung ang tagal-tagal yung pinaglalaban yan, Makabayan Black, yung human rights violations nung panahon ni Marcos Sr. Wala nga kayo napakulong eh. Hindi nyo nga na-resolve yung human rights violations noong panahon ni Marcos Sr. eh. Hanggang ngayon, yung mga claimants hindi pa nakakatanggap ng ine-expect nila na ibabayad sa kanila nitong mga Marcos family eh. Hindi ba? Dapat yun nga ang inuuna yung isolve dahil ang tagal-tagal na nun, mamamatay na yung mga biktima ng human rights nung panahon ni Marcos Sr. Mamamatay na sila, hindi pa sila kumukubra. Liberty and security. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Kaya palakpakan natin mga bossing. So yun lang. Maganda yung panukala ni Pulong pero sa tingin nyo? Parang malambot, no? Ba't hindi na lang gumawa ka ng panukala, Pulong, natanggalin na sa Kongreso yung mga party list para lahat ng yan, di ba? Yun na lang gawin mo. Gumagawa po ako ng petisyon na lahat ng party list tanggalin na dahil wala namang mga silbing mga hinayupak na yan.